sermon. Kung may gusto ka kamong i-clarify, after the sermon, may Q&A, doon ka mo pwede mag-bat-in. Kahit kamo sa OHC, pinatatapos ang priest. Hindi ka mo nag-interrupt sa OHC. May napansin ka kamo na in-interrupt ni Bro OHC ang priest. Hindi ka mo naghihintayan na matapos ang priest. At sa susunod, sa susunod na papasok si Bro Tony sa Sabbath service sa Zoom, huwag niyong papasukin. Doon siya sa live makinig. Tama po yun, Bro Oichi. Tama po yun. Agree po Pangalawa ako. niya na. Opo. Pangalawa niya na yun. Una kay Priest Rowie. Pangalawa yun sa akin kanina. Yung ano naman, hindi kasi lang napansin kasi ni Bro Simre yung text ko sa kanya tsaka yung text ko sa Bataan na maagapan lang Huwag na niyong papapasukin si Bro Tony sa oras ng sermon ng mga priest. Pag nagtanong siya, bakit hindi ako pinapapasok? Sabihin niyo. Bro Oichi, si Priest Rowie din ang may ano din yata ng Zoom eh. Yung link, saan po ba nanggagaling yung link? Saan po ba nanggagaling yun? Kay Bro Jans pa o kay Sister Rowie po? At saka kayong mga admin, kapag may gumawa ng ganyan, huwag nyo nang patapusin. Ilabas nyo kaagad. Magsimulang nag-interrupt, madidisrupt ang priest. Kaya nga sabi ko dapat maraming host eh. Dahil yan ang binabantayan eh. Actually po sana Bro Oichi, plano namin siyang kausapin. Papatawag namin. Huwag nyo na munang kausapin. Pag nagreklamo na lang bakit hindi na siya pinapapasok. Actually kamo, yung problema na yan, alam na kamo ni Bro Oichi yan. Hindi ko mo siya ang treasurer, pero siyang uminterrupt ng uminterrupt. Hindi lang naman sa amin, hindi lang naman sa amin ginawa, pati sa inyo ginagawa niya eh. Sign of ano yan eh, disrespectful yan eh. Yung okay lang yan kung ordinary meeting. Yes, oo. Okay lang yan. Bro Oichi, may tanong lang. Clarification kasi related din sa sinasabi mo. Okay lang yun. But when I deliver, kagaya niyan, nag-deliver ako ng message sa Cebu, nag-deliver ako ng message sa Jensen, mag-i-interrupt, patapusin mo ako. Yada. Same thing with the priests. So all Sabbats, all official worship na magsisermon ang priest, huwag niyong papasokin si Bro Tony. At kung sino man ang biglang mag-i-interrupt sa priest, nagsisimula pa lang magsalita, i-mute nyo kaagad. At i-out nyo sa Zoom. Huwag nyong patapusin, i-out nyo kaagad. Pag nagreklamo, alam mo ba kamo na hindi dapat ini-interrupt ang nagsasalita? Nagsisermon kamo, ang priest ba't mo ini-interrupt? Para kakamong ang priest ay nakatayo sa pulpito tapos ini-interrupt mo during the sermon. Huwag nyo nang papasukin. Hayaan mo siyang ang magtanong bakit hindi siya pinapapasok during the worship. Kasi kung tutuusin, sino ang dapat na di ba binilinan ko kayo kung sino ang dapat na allowed sa loob? Yung mga involved lang, yung singers, yung magsisermon, sila lang, yung mga organizers, kayo lang doon. The rest, doon sa live. Ay, yung Joshua kasi nasa discipline yun, oo.
But as I said, regardless kung sino ang nandyan, bantayan nyo, i-mute nyo kaagad ako. Pag nasa loob ako, panay ang mute ko ng kung sino-sino nagsasalita eh. O sino ang mga host na nasa loob kanina? O sana mute nila, sana mute nila. Sasalita ulit, i-mute nyo ulit. Hindi kayo magsasalita, i-mute nyo lang ng i-mute. Pag umulit pa, ilabas nyo. Ganun lang yun. Nasa sermon ka mo, hindi mo dapat ini-interrupt yun. Tsaka ang mahirap doon, sabi ko sa kanya, bro, pag nagsi-sermon, huwag kang mag-interrupt. Pwede mo namang i-PM, sabi ko. Eh hindi, nangangatwiran pa siya. Talagang ini-insist niya pa. Ay hindi, nagpaalam naman ako eh. Pinayagan naman ako ng admin eh. Pinayagan daw siya ni Sis Rowie. Nino? Ni Sis Rowie. Kasi Sis Rowie ang kumbaga nag-allow sa kanya na magsalita. Kasi nasabi niya na pwedeng mag-butt in. Ganun lang ako kasi it is daw ng mga admin kung papayagan ba siya. Pinayagan siya ni Sis Rowie. Hindi dapat pinayagan. Di nagsalita siya. Sabi ko, bro, next time wag kang mag-interrupt sa message. Kasi napakaselan kasi yung dinidiscuss ko eh about 'yon sa pag-repent ng itong Nineveh. Bakit hindi sila ginunaw? Kasi nag-repent sila, ng 3-day fasting yung king, naglagay ng nagsuot ng sackcloth. Yun ang pain. Kaya gawin natin about. Eh kaya lang nangangatwiran pa si Bro Tony kasi nagpaano eh. Kakabastos sa noon eh. Tingnan mo tuloy inulan ng comment. Daming mga chat na maganda pa naman lang simulain na matapos lang sa pagtatalo. Maraming nadismaya noon. Kabastusan kasi yung papasok ka na hindi naman tama naman siya, mayroong tama siya, pero hindi lahat ng tama ay tama. Ilagay lang naman sa tama. Bakit ba ang gusto niyang sabihin? Sinusubong po kasi niya yung pagkakamali ni Bro Zimri. Kasi nga meron kasing nabanggit si Bro Zimri doon sa kanyang PowerPoint na ilagay niya yung Romans, yung sinasabi na Romans na nakalagay kasi doon sa Romans, Book of Romans na pagdating ng even sa panahon natin ngayon ay sinabi ng King Yahushua na ang Day of Atonement ay talagang gaganapin pa rin. Yung pakikipagkasundo, kinote niya yung Romans. Which is nakita ko na sa PowerPoint yun eh. Kaya nag-message ako kay Priest Emery na huwag mo nang banggitin yung Romans. Kaya lang hindi niya nakita kasi nakafocus siya sa message. Hindi naman ako makapag-butt-in kasi nagsasalita siya. Niyaan ko siya magsalita. Yun ang nakita ni Bro Tony. Kaya nung ako na yung nagsasalita, doon siya nag-interrupt. Hindi, ganito yan. Dapat hindi na ginagamit yung Roman, sabi niya gano'n. Sabi ko, kaya nagpaliwanag na po. Sabi ko, Bro Zimri, paliwanag mo. O di binasa ni Bro Zimri yung text ko. Ito po ang chat sa akin ni Priest Paul, di ko lang nakita. Pero humingi po ako ng pasensya, ng patawad sa inyo. Hindi na po talaga namin gagamitin ito. Nagkataon lang na nailagay doon sa kanyang PowerPoint. Sino ang gumawa ng PowerPoint? Bro Zimri, magsalita ka nga please. Ako po yun gumawa, Bro Itzy. Pati nga po si Mrs. nagulat din kung bakit naisama yung Romans doon. Sabi niya, kasi siya po yung nag-type noon. Siya yung nag-type noon. Tapos tinitikta ko sa kanya kung ano yung gagawin.
Pati po siya nagulat nung na-type yun. Eh, kaya lang nandun na kasi, kaya dineliver ko na rin. Ay, Ganito yan. Kapag ganun aksidente rin na ipasok at favorable sa atin, ganito na naman sasabihin, ito kamo ha, mismong si Pablo kamo na inaayawan natin, kahit mismo siya kamo, outsider yan, nagpapatunay na dapat sinusunod ito. Pero ginagawa natin ito dahil hindi dahil sinabi ni Pablo, kundi dahil iniutos sa Old Testament. Ganun lang naman yung bawiin. ako nga Diba? po, kaya lang kasi yung dating ni Pluton is talagang kinukondem niya yung pagkagamit nung romance kasi nga ganito ganun. Ay, tama naman po siya. Tama naman yun. Ang hindi lang naging maganda kasi sa kasalukuyan ng pag-preach ni Chris Paul, pinutol niya. Nagbatin siya sa gitna. Pwede niya naman pong gawin yun doon sa Q&A. Doon sa Q&A pagkatapos nung message. Kasi Tama. nagkaroon ng follow-up message si Chris Paul. Ang ginawa niya, nagbatin siya doon sa kalagitnaan. Eh, yung verse po na yun, talagang pagkakamali. Tsaka in public po talaga, inamin ko na nagkamali ako doon. Tsaka humingi ako ng pasensya. Kaya lang sa kanya, ang ginigiit niya, nag-ano naman daw siya. Humingi naman daw siya ng permission at binigyan siya ng permission. Ngayon, alam mo, minsan ganito, sabi natin nagkamali ka, hindi na sana mapapansin yun kung hindi siya nag-react ng ganun. Kaya nga po, ang kinokontest namin doon, kahit pa humingi siya ng permission, wala namang mayroong karapatan na i-interrupt yung mensahe, yung message. Dapat kahit sino, maliban lang kung yung message ay hindi na maganda. At ang isa pa po doon, bro, dapat hindi siya lumalaban sa press, nilalabanan niya ang press. Pangit po 'yun. Ang press kasi may sariling counsel. Kung may pagkakamali man doon, mapag-usapan niyo, i-private niya sana. Wag niyo vulgar yung ginawa niya, talaga brutal yung ginawa niya eh. Mali talaga 'yun. Ang isa sa mga mali pa doon yung wag siyang lalaban sa press, nilalabanan niya ang press. Ganito siguro yun mga kapatid, baka ang punto noon ni Brad Tony baka ganito yun, baka ang punto niya kung ginawa niya ang tanong na yon, baka gusto niyang marinig din ng kawan bakit natin ginamit yon at para maunawaan kasi noon na kasi sa atin alam na ng halos lahat ng OHC followers na hindi na tayo gumagamit ng verse na sulat ni Paul. Pero sa time na yon baka kaya nagtanong si Bro Tony para marinig ng kawan o ng mga nakikinig kung bakit natin ginagamit yun. At ang totoo naman, ginamit natin yun hindi dahil sulat yun ni Paul. Yun ay sulat o yun ay katuruan na ginamit ni Paul. Hindi yun kay Paul. Kasi masasabi natin kay Paul kung hindi natin mababasa sa Ibang Testament. O sa Old Testament na sinasabi nila. Pero kung mababasa natin, hindi yan kay Paul. Ginamit ni Paul para makapangloko, para maipasok yung kaniyang baka ganun lang ang nais ni Bro Tony sa time na yon. Pero mas mabuti kung mapag-usapan. Baka ganun ang niya kasi ganyan si Tony. Ganyan si Bro Tony ang niya, mga style niya eh. Pagkatapos niya Bro Rowie, pagkatapos magpaliwanag ni Bro Semri, pinaliwanag ko din. Sabi ko sa revision na ginawa natin sa Torah, actually wala na ang 13 books ni Paul. Inalis na namin yan. Sabi ko ganon. At hindi na natin talaga ginagamit yan kahit nga sa international, sa pagtuturo ng mga teachers ay hindi ko pinapayagang gamitin yan. Nung una nga, minsan na din na magamit. Sabi ko hindi natin ginagamit yan. Nagkataon lang na today ay nakuhanan lang ng yung mensahe, yung parang doon galing, kaya nagamit ni Bro Semri. Pero from now on, hindi na talaga natin yan, gagamitin yan. Sabi mo gano'n kasi
itong mga kasulatan na ito, kinuha lang naman ito ni Paul sa mga kasulatan din sa Old Testament at saka sa mga iba pang mga kasulatan para lang ilagay doon sa sarili niyang doktrina, sarili niyang para magmukhang totoo din ang kanyang doktrina. Kasi ganito kasi yung style ng ganito yung style ni Paul. Kasi ang manluloko kasi, sabihin natin manluloko, gagamit yan ng salita. Example, mangloko siya na inutusan siya ni Mayor para iparating iyon na message. Gagamit yan ng mga salita ni Mayor mismo na known na words na ginamit ni Mayor para gamitin niya doon sa lugar na lulukuhin niya para mapatunayan niya na siya ay sugo ni Mayor. Kaya gumagamit siya ng maraming salita mula ni sa Mayor. scripture o ni Mayor, ni Aba para suportahan na siya ay sugo. Pero hindi ibig sabihin na yung lahat na mga sinasabi ng manloloko hindi totoo. Totoo yung ang iba doon hindi na kay Mayor, kundi sarili niya na. Para maipasok yung kaniyang sariling intensyon. Ganon sana ang interpretation natin sa mga sulat ni Paul. Makikita natin yung sulat ni Paul na may mga sulat talaga na kinuha niya at tama. Pero yung tama kasi, parang kasi, si Paul kasi, yung style niya, siya yung parang tama. Hindi talaga tama, kundi parang tama. Mas delikado kasi yung parang. Kasi hindi mo mahahalata na mali na pala. Oo. Kaya ang doon, siguro baka lang ang ni Bro Tony noon. Kasi ang style ni Bro Tony, actually hindi naman destructive talaga si Bro Tony. Style lang talaga niya na minsan na, ako kasi experience ko yan si Bro Tony. Kaya ako aminin ko, galit ako kay Tony, Bro Tony talaga nung inano niya ako. Pero nung nano ko yung style niya, yung ugali ni Bro Tony, ganyan talaga siya. Ganyan talaga siya. Kung pipilitin, sabi ko sa sarili ko, kung pipilitin ko tong na ituro ko sa kanya yung alam kong style, di na siya si Bro Tony dahil di na yung origin niya. Pero hindi naman talaga, pero dapat din mapagsabihan. Pero kung naano lang natin yon na yung reply natin ba, kasi kaso hindi din ako nakaano kasi kagigising ko lang naliligaw ako noon. Ako sana yung sasagot noon para di na tutuloy pa. Kaya kasi si Bro Tony ganyan talaga siya parang mag-justify siya ba. Pero hindi naman mali yung Ang punto wala naman tayong ako personally hindi ko naman sinasabi na tama yung ginawa ko. Kaya lang ang kino-contest nga lang natin, sana inilagay niya sa lugar. Okay lang naman yung tanong niya, kung question and answer portion na. Okay bro. Pero ang nakita ko kasi ng message. Ang nakita ko kasi doon para siguro ganun kasi style ni Bro Tony para yung alam kong alam niya bakit natin ginamit. Pero ang niya doon siguro na maiparating niya ba? Maiparating natin bakit natin nagamit. Yun ang siguro sa akin lang to na assessment ko doon sa bakit niya ginawa yun kasi si Tony matulis yan mautak yan. Kaya niya sinasabi yun para siguro malaman ng tao bakit pa tayo nagpo-quote na tayo mga priest nagpo-quote pa tayo sa sulat ni Paul. Para siguro maparating natin yung side natin bakit tayo kumuha doon na kay Paul man ang sulat na yan. Bro, tama na. Meron tuloy kanina. Ay nung patapos na yung may nagmura doon sa may nagmura ng tangina pulpul, parang ganon. Sa bandang huli nakita ako. I-review ninyo yung na yon, i-review ninyo yung doon sa bandang huli, may doon sa dito sa chat box. Hindi ko alam kung kanino patungkol yung mura na yon. Nabasa ko lang kasi na tayo, di ba? Nag-log out na. Kasi tapos na nga. Paputol-putol din yung ko kanina Kung kanino yung galing. Siguro kung mababalikan bro yan para makita natin kung kanino galing at kung sino ang pinatutungkulan nung mura na yon. Di kasi maganda. Kaya nga inaayos nating mabuti. Our alahayam is alahayam of order. Tapos pagdating sa ganyan ma-out of order tayo. Ilagay natin sa ayos ang lahat. Sa amin sa priesthood, para hindi lang din pamarisa na ganyan, ay dapat
maano din, magbabantay din kami ng mga priest kasi tayo ang tagapagbantay ng kawan, ilalagay sa ayos ang mga wala sa ayos. Although wala namang perfect sa atin, pero we will make sure na dito sa atin sa loob ay hindi mangyayari yung ganyan kasi lagi na lang ganyan eh. Kahit si Brother Oichi nagsasalita, bigla interrupt. Kawalang respeto yun. So, tuturuan natin ang kawan na maging marespeto. So, yun ang pagka wala ng respetohan ay mahirap yan. Okay lang naman sana yung nag-ano siya, nagpuna siya, pero tapos na sana magsalita ang priest. Inaharang niya kasi binangilan niya. Parang bigla tuloy nabunulan. Yun ang ginawa niya kasi. Meron kasi siyang message dun sa chat box. Ayun lang, hindi pa binabasa kasi hindi pa panahon ng question and answer. Siguro hindi siya nakapag-antay. Kaya nag-batin siya dun sa kalagitnaan. Kung mare-review po yung mare-review niyo yung mga comment, nakikita niyo kasi parang may nakita akong binasa niya. Kinoment niya rin dyan bago siya nag-permission to leave. Pero hindi ka na pinansin. Bro Paul, Chris Paul. Yes, bro. Yung maganda yung sa yung sa Pililla, yung nag-burn offering po doon ng buong tupa. Ito po, yung di ba nakita nyo na po ba ito? Nakita nyo na? Kita nyo? Nakikita nyo? Hindi. Hindi. Walang edit yan, bro Noy. Ha? Walang edit to. Tapos may ano mo nga bro, i-share screen natin. I-send mo nga sa akin, bro. Share screen natin.
Ah, hindi ko na matandaan. Nonoy. Share mo nga sa akin, bro, Noy. Okay. Sige, share screen natin. Tama ko din. Okay, yung picture talaga. Picture yan, ano? Picture po talaga yung principal. Wala yung walang editing dyan. Picture po talaga yan. Oo. Tapos yung ano niya, yung nilagyan niya ng ano yan ng kapatiran Yung may ibon siyang nakita, saka meron siyang ulong nakita, saka yung tupa. Hindi ko alam i-enlarge ito eh. Ikaw nga, pakisuyo nga, bro. Yan. Pakisend mo kay bro yan. Saan yan? Patingin nga, ano yan? Ano yan? Sa Pililla po, sa Pililla Rizal po yan, yung nag-barn offering ng buong kambing. Oh. Ano po nakita nyo, bro H? May nakita ba kayong agila? Sabi nila may agila daw eh. May agilang nakita, may tupa, tapos may ulo sa baba. Yung sa baba ng babang apoy malapit sa ano. Yung picture na yan mismo? Opo, yan. Sa Pililla po yan. Magkaiba po yan sa Cavite Sa Pililla po yan, hindi sa Cavite. Yung apoy, itong apoy na to? Dalawang binigay ko sa inyo, Chris Paul, yung isa pa, yung nilagyan na niya ng pinangalanan na niya, parang drawing na niya, yung nakita. Napasa ko po ba, Chris Paul? Napasa ko yung isa, yung may drawing na. Tingnan ko nga. Dalawa po yung niya. Oo. Yan, nilagyan na niya yung pangalan. Sige po. Yung nilagyan na niya ng Bando pa si Roy. si Royder. Si Balbon. Huli ka, Balbon. Yun pala si Balbon. Huli ka, Balbon. Yan. Yan. Ano nyo po, palakihan nyo po. Yan. Ewan ko kung totoo yan, pero yan yung nakita eh. Basa natin kay Bro H kung totoo ba yan. Ibong mandaragit Ibong mandaragit. Sabi niya. Si Bro Yans. Share mo kay Bro Yans. Send mo sa kanya. Mandaragit. Ako marunong palaki. Send ko po kay Bro Yans. Send ko. Marunong lang ako magpaliit. Yan, sinend ko kay Bro Yans. Bro Yans, sinend ko po sa iyo yung dalawang picture na yan. CR lang muna si Bro Yans, nag-CR. Sinend mo na yung ano? Pero meron ako i-send, Chris Paul, yung sa naman, yung sa Cavite yung sa Cavite, ibang-iba yung mga apoy pero picture lang din po ito yung sa Cavite. Si Anco Bart, siya pala ang nag-edit. Sabi ko, wag mo na akong gagawin ulit yan. Ano lang pala yun, pinagalaw lang daw niya yung apoy. Yun daw ang lumabas. Sabi niya, wala akong pinagalaw ko lang. Nagmamagic pala siya ng apoy. Kaya niyang pagalawin yung apoy. Marunong pala ito mag-edit.
Meron pa ba tayong concern with Brother Oxy? Mga pare? May ano pa ba tayo? Yung distribution level. Distribution level. Ikaw nang magsabi ko, Bro Oxy. Ano magsabi ko, Bro Oxy? Distribution level. Ay, Bro Rowie. Kapadiha, bro. Bro Rowie. Murag. Wala na si Bro Rowie. Murag nagsuroy-suroy na ba? Sabi naman siya kasi hindi siya brown na siya. Minsan black. Hindi ko na kaya ng pag-shoot. Kasi hindi Bro Paul, may nakita ko sa FB, oh. May nakita ko sa FB. Sabi niya, biblical high priest garment. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang kasuotang ito sa priest ng Opirian. Ito, pakita ko sa iyo. Priest Paul, kita mo? Si Efren Aguinaldo. Happy na niya. Tingnan bro, tingnan mo. Si Efren Aguinaldo siya. Tingnan ko doon sa ano. Efren Aguinaldo po yung pangalan niya sa FB. The biblical high priest. Mga po. Ano po? Sa'yo? Ano po? Send ko po sa inyo sa Messenger. Send ko po sa Messenger. Pwedeng i-share eh. Pwedeng i-share. Humingi naman ng pasensya ito si Ann Cobart. Sabi niya, hindi na daw niya ulitin. Sabi ko, humingi ka ng patawad sa Aba. Kasi, tindahan lang daw siya sa apoy. Naglalaro, marunong siyang mag-edit sa apoy. Ayan po, pinasa ko na po sa inyo. Ito naman talaga ano natin, bro. Natutuwa siya kasi nakita niya sa OHC. Nakita niya yung sa inyo, nung sa Cavite siguro to nakita niya. Yung suot nyo sa Cavite. Kahapon. Ito naman ang natin talaga yan. Dalawa kami. Oo, yan. Yung headgear. Yan po talaga yung original, no? Yung suot ni na Aaron nung time ni Moses. Kaya lang yung ano nila, puti ang ilalim nila. Puti, asul yung pangharap. Sa ating pula, di po ba? Hindi. Asul nga rin. Tama po ba? Light blue sa atin. Blue. Saka yung violet, wala. Yung violet walang violet to. Ang violet niya yung pinaka. Hindi kanya din bro Nonoy, kaya lang yung panloob natin sky blue.
Tapos ang apron natin, pula. Hindi yung violet na pinapasuot sa atin ni Bro Echi pag magano, yung susuotin sa mga piece, yung kulay violet daw. Ayan na nga yun, yan. Yung panglabas na yan, oh. Tsaka Oh, yung ito blue. na yun. Actually, light blue yan eh. Yung light blue. Blue yan. Di naman yan violet actually. Roychi, yung ano natin, yung violet kasi namin, mahaba din yung kamay niya hanggang dito, halos hanggang dito ay masyadong gusto ko sana paggawa ng ganito lang hanggang siko lang. Yung violet, ipapa 3/4 mo. Oo, opo. Wag. Sa bagay Masyado kasi ang delikado kasi doon pag nagaano ka ng nagsusunog. Baka abutin. Hindi kasi yung sa ilalim namin, yung sa ilalim mahaba ang kamay niya. Ito tama, ito tong white na to, ganyan kahaba. Pero yung pangalawa po ay mahaba din kasi parehas din ito. Nandito. Ay hindi, maiksi. Actually parang toga style lang yung dapat. Yung pangalawa. Kaya nga, gusto ko pa sanang paiksiyan kasi ang masyado ng halos pantay dito yung sa akin. Yung napunta sa akin kasi, hindi talagang sukat ko. Ang nangyari, yung kamay niyang itong puti, maiksi hanggang dito lang. So halos magkapantay na sila ng violet. Tsaka itong niya, yung neck niya, itong neck niya, tama lang itong ganito na maliit. Yung neck sa akin, malaki, bukas ang ganyan, Parang kung sa babae pa, lalabas na ang cleavage. Ang mo. Oo, makikita ng cleavage ko niyan. Gusto ko ganito lang, yung close lang na ganito. Tapos meron lang ditong slit, gaya nung sa'yo, pinakita mo po kanina. Oo. Tapos may maliit lang na tie. Ay, no, not necessarily a tie. Parang siguro ko parang ano ba 'tong tawag nila diyan? Hook. Oo, yung gaya ng kita mo kanina, parang gano'n. Parang hook. Okay, small button, pero ang button is nasa ilalim. Para hindi kita. Dito. Para hindi kita. Nabasa ko bakal, ito ba gold talaga yung clip na yan, may ring na. Ito gold talaga ito. Gold yan pagdating na ng misa yan. Pinagdidikit-dikitan yung stone na yan, yung plate na yan. Yung plate, gold yan. Yung plate. Tsaka itong ring sa dito. Silver onyx. Apo. Yung dito, itong dalawang na ito, gold din yun Yung nakalagay dito yung dalawa, yung ring. Gawa tayo nito bro. May mga mabibiling ganyan bro. At saka ito pala bro, itong itong sunugan na ito. Itong lang incense. Sa atin yung original yan. Pinupya lang ng mga Katolik. Paggawa din kami nito bro, para pag consecrate. Pag nag-consecrate kayo na pang mobile lang yan bro, pang mobile. Pero pag sa temple kasi, may sunugan kayo ng incense doon. Ang mobile po ito. Yung kagaya na ako, biyahe ako, may pwedeng ganyan, dala lang. Kasi ang pagbubiyahe ako bro. Bro Rowie, di ba may sunugan ng incense doon sa tabernacle? Hello po, mayroon po ako. Ngayon, mayroon na po ako dito. Pero improvise. Patingin nga. Oo, patingin nga bro. Ano to? Saan ganit ni? Pabali ang cam. Yan. Yan, sunugan ko. Asan bro? Rowie Celeste. Yun, replace pin. Pagawa tayo bro. Yung parang square. Yan. Parang square bro. Nasa loob yan ng tabernacle.
ipa-replace natin bro ang mga furnishings diyan, papinturahan mo ng patingin nga bro ng ano itong sa ano mo sa doon sa square table, yung isa yung sa gitna. Patingin nga ulit ng pagkaka-design. Kasi ang mandate man yan is acacia wood. Ano yan, showbread? Oo. Ito bro. Ganda ng mesa. Mesa ba tawag yan? Showbread yan, bro. Oo, ganda. Bro, wait lang ha. I-screenshot ko. Huwag mong gagalawin para mai-ano ko. Wait lang. Huwag mong galawin. Bro, kunan mo nga bro ng medyo mabibilog siya lahat. Kunan mo nga ng yung mabubuo. Nawala. Buo talaga. Ayun. Replace. Ayan, naputol. Pin. Yan. Kana. Bro, hindi buo eh.